Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang dinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukhang pinagbilan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayo'y sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So narinig natin sa ating mabuting balita ang istorya ng isang lalaki na maraming ari-arian, mayaman, ayon kay San Marcos. Sasabihin ni St. Matthew, kasi meron itong parallel version. Sasabihin ni St. Matthew na ito ay isang binata, young man. Sasabihin naman ni St. Luke, he was a ruler. May posisyon sa lipunan, makapangyarihan. Pero ang gusto ko yung pagkakapare-pareho ng tatlo, sapagkat lahat sila ipapakita nila na ang mayamang binata na ito ay isang mabuting tao. Biruin po ninyo, inisa-isa ni Jesus ang ilan sa mga kautusan. Ang sabi ng binata, lahat po ng yan ay nagagawa ko na simula pa pagkabata. Kaya siguradong mabuting tao eh. Kasi kung hindi, nalalaman ni Kristo kung siya'y niloloko. Baka sabihin ni Kristo sa kanya, "Mabuting tao, nagpapanggap ka, kilala kita." So walang reaksyon na ganun si Jesus. Totoong mabuting tao. And so girls, bata, binata, mayaman, may katungkulan, at mabuting tao, saan ka pa? Diba? Hindi mo na kinakailangang mamili sa either mayaman pero pangit ang ugali o mahirap pero magandang ugali. Ito, package. Parang ito yung sinasabi sa kanta ni Daniel Padilla, na sa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Pati si Kristo. Talagang tiningnan ng may paghanga ang binatang ito. Alalaumbaga, naisip siguro ng Panginoon, binata, mayaman, mabuting tao. Akala ko ang mga uri ng lalaking ganito, guni-guni na lang. Meron pa palang natitirang. So girls, meron pa. Kaya lang, matagal nang patay. Ito'y dati pa. Seriously, kung iisipin po natin, halos nasa sa kanya ang lahat upang siya'y maging masaya. Halos nasa kanya ang lahat upang isipin niya na ang Diyos ay natutuwa sa kanya, na secured na in the eyes of God ang buhay niya. Pero maliwanag, mayroong kulang.
Makikita sa kanyang katanungan, papaano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Because you see, dati sa pag-iisip ng mga tao nung panahon ni Kristo, ang kayamanan, ang maraming ari-arian ay tanda na mahal ka ng Diyos, na pinagpala ka ng Diyos. Kaya nga ang reaksyon ng mga alagad, kung hindi maliligtas yung mayaman, kung mahirapang maligtas yung mayaman, sino bang maliligtas? So you see? Pero ang sinasabi dito ng Panginoon ay ito, ang kaligtasan ay hindi nasa merito ng tao, kundi kaloob ng Diyos sa tao. Kaya nga sa bandang huli ng Ebanghelyo, ano ang sabi ng Panginoon? Ito'y imposible sa tao. Gaano ka man kayaman, marami ka man ginagawang kabutihan, ang buhay na walang hanggan, biyaya at kaloob pa rin ng Diyos. Yan. So yan yung unang kakulangan nung mayaman. Pagkamat siya'y mayaman at gumagawa ng kabutihan, para bang ang buhay na walang hanggan ay wala pa rin sa kanyang kasiguraduhan. Ito ngayon yung pangalawa. Ito yung pagninilayan natin. Hindi yung buhay na walang hanggan muna, kung saan ang Diyos ay makakasama ng mayaman sa ebanghelyo ng lubusan, kundi yung buhay pa lang dito sa lupa, kung saan ang Diyos ay pwede mo nang maranasan, and therefore maranasan mo rin ang tunay na kaligayahan. Yun yung kulang sa mayaman. Hindi lang yung assurance ng buhay na walang hanggan, na parang wala pa rin siyang kasiguraduhan, kundi yung kaligayahan na ang Diyos dito pa lang sa lupa ay kanya nang maramdaman. Mahalaga po ito kasi po pwedeng isipin din natin, tulad siguro ng inisip dati ng mayaman, pag yumaman ako, magiging tunay na masaya ako. Pwede kang maging masaya, pero yung tunay na masaya, I don't think may kasiguraduhan ito. Pwede kang maging masaya kasi maraming naibibigay ang pera. Pero tandaan mo, lahat ng mabuting kayang ibigay ng pera, kayang ibigay ng Diyos sa iyo. But not the other way around. Hindi lahat ng kayang ibigay ng Diyos sa iyo, kayang ibigay ng pera mo. Kaya walang kwenta ang pera kung wala ang Diyos sa buhay mo. Kung gusto mong tunay na maging mayaman, and therefore tunay na maging masaya, dapat meron ka ng mga bagay sa buhay na hindi kayang tumbasan ng pera. Malinis na konsensya, magandang relasyon sa Diyos tuwina, maganda at maayos na pamilya. Alin lang yan? Ilan lang yan sa dapat ay meron ka? In connection with this, pwedeng isipin din natin tulad ng mayaman, kung ako'y magpapakabuting tao lang, kung ako'y makatutulong lang, kasi minsan talaga, or oftentimes, it gives us a great feeling. Yung gumagawa ka ng mabuti, sasaya na ako. Yun ang iniisip din sigurado nung mayaman. Yes, pwede kang maging masaya, provided na yung ginagawa mo ay produktong talaga ng malalim mong relasyon sa Kanya. Sapagkat kung hindi, mamamanglaw ka, mahihirapan ka, magrereklamo ka, manununtun ka, magbibilang ka ng mga ibinibigay, itinutulong mo, tuwina. In as much as matitrain ka, dahil ang lahat ay magiging self-serving lang pala. Minsan, guilty ako ng ganito. Natatandaan ko, isang gabi, araw ng linggo, pagod na pagod ako. Nag-text ako sa kaibigan ko, "Friend, I'm so tired. Pagod na pagod ako." Akalain nyo ang reply sa akin ay ganito, "Baka naman napapabayaan mo ang prayer life mo. Father Fidel, remember, you just don't talk about God. You should also talk to God." Sa lablab ko, harsh nito sa akin. Imbierna ako. Naglalambing ako. Ano ba naman yung replyan ako? "I feel for you. Nag-iisa ka kasi dyan Lunes bukas. Mag-unwind ka, kawawa ka naman. Relax ka." Abay, sinermonan ba naman ako? Pero sa totoo lang, malaki ang punto. Sapagkat
kung wala ang Diyos sa ginagawa ko, kung hindi ito resulta ng malalim kong relasyon sa Diyos, siguradong ang mafe-feel ko para akong kandilang naupos. Gayon din ang pagpapakabuting asawa, pagpapakabuting anak, sustento ka ng sustento sa magulang mo, gasta ka ng gasta, sa kapatid mo tumutulong ka, marami pang iba. Kung yan ay hindi bunga ng tunay na pagpapakabuting tao at malalim na relasyon kay Kristo, mapapagod ang katawan mo, pati ang loob mo. Unang mapapagod ang loob mo, kaya isasagad ang pagod ng katawan mo. Pero kung ito ay resulta ng tunay na pagiging mabuting tao at relasyon kay Kristo, mapapagod ang katawan mo, pero hindi ang puso. Magbibigay ka pa rin kahit parang wala ka nang ibibigay. Magpapasensya ka pa rin. Magmamahal ka pa rin kung tunay itong bumubukal sa relasyon mo sa Panginoon. Yun! Yung kulang dun sa mayaman. And what as seen, tinutulungan siya ng Panginoon na discover yon. Ito tingnan niyo yung paraan ng Panginoon. Nang i-address nung mayaman si Kristo, mabuting guro, anong sabi ni Kristo? Sumagot siya ng patanong, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Isipin po niyo yan. Ang tanong ni Kristo, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. This can only mean one of two things. Alin lang sa dalawa? Una, pwedeng ang gustong sabihin ni Jesus, hindi ako mabuti. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. So yun yung unang pwedeng ibig sabihin ni Kristo, okay? Ito yung pangalawa. Ako ay Diyos, kaya tinatawag mo akong mabuti. Ako ay Diyos, kaya ang tingin mo sa akin, ang ramdam mo sa akin ay mabuti. Sa dalawa, imposible yung una. Imposibleng ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na yon, hindi ako mabuti. Bakit? Maliwanag dun sa mayaman at sa lahat ng tao na si Jesus ay mabuti. Okay? So cancel out na natin yon. Ito ngayon yung pangalawa. Ang sabi ni Jesus, diba? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Ang ibig sabihin lang ni Jesus, ako'y Diyos. Kasi yun ay hindi pa maliwanag doon sa mayaman. So parang nagpapakilala si Jesus. Kinikiliti ni Jesus yung puso at isipan ng mayaman. Ako ay Diyos, kaya ang tingin at ramdam mo sa akin ay mabuti. Ako ang kulang sa puso mo. Ako ang kulang sa buhay mo. Ako itong hinahanap-hanap mo. Ito na ako. Just the other day, nagja-jogging ako dito umaga. Nakakap ako, naka-shades ako, naka-face mask ako. May nagpipicture dyan sa standee ko. Standee ako, di ba nandyan? Marami nang napeke, yan yung standee ko. May nagpipicture. So naisip ko, kawawa naman, puntahan ko at personal na ako makapagpapicture. Kaysa naman magtiyaga sila sa standee, nandun naman ako. Abay, pagdating ko, alam niyo po, sabi sa akin, ay tama-tama po, tama-tama. Binigay sa akin yung camera, picturean ko daw sila. Sa standee ko. Sa standee ko. Hindi talaga ako nakilala nung una. Medyo may mga edad na, sorry ha. Pero habang pinipicturean ko sila, sa loob-loob ko, tuwa kayo. Ako hinahanap niyo. Ako ito. Parang ganon ang sinasabi ng Panginoon dun sa mayaman. Ako ang kulang sa'yo. Ito pa, ang ganda nito. Inisa-isa pagkatapos nun ng Panginoon, yung ilan sa mga utusan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaraya. Ang sabi ng binata, lahat po yan ay ginagawa ko na. Lahat ng yan, meron ako sa buhay ko. Parang ang gustong sabihin ng Panginoon, good, but not very good. Bakit? Isipin po ninyo, yung mga kautosang sinabi ng Panginoon at sinabi ng mayaman, nagagawa ko na po yan, nasa buhay ko na yan. Yun ay mula sa pang-apat hanggang sa panghuling kautusan. Yun ay patungkol sa relasyon sa kapwa. Yung unang tatlo, wala. Kasi parang ang sinasabi ng Panginoon at ipinaparealize na sa mayaman, totoo,
it's good na maganda ang relasyon mo sa iyong kapwa-tao. Pero yung unang 3 patungkol sa akin, hindi mo sinusunod. May iba kang Diyos sa buhay mo. Wala ako sa buhay mo. Naisakripisyo mo ang relasyon mo sa akin na dapat ay number 1 dyan sa puso mo. At ang pinaka naging problema at hadlang, kayamanan. But don't get it wrong. Hindi masama ang yaman. Yung sobrang pagpapahalaga niya, pagkapit niya sa kayamanan. Again, don't get it wrong. Ang kayamanan dito ay po pwedeng literal, pero po pwede ring simbolo yan. Hindi po pwedeng literal lang yan. Kasi hindi magiging pwedeng applicable sa ating lahat yan. O sige nga, sino ba dito mayaman? Taas nga kamay. O, sigurado akong meron. Ayaw lang magtaas, ayaw mautangan. So yan ay hindi lang literal, simbolo yan. Simbolo yan ng sino man o anuman that could get in the way of our relationship with Christ. Simbolo yan ng something or someone na mas pinahalagahan natin kesa kay Jesus Christ. Simbolo yan ng something or someone na mas una sa buhay natin kesa si Kristo sa puso natin. Yaan ang sinasabi ni Kristo sa atin tulad ng sinabi niya sa mayaman. Let it go. Let go. But not to the point na i-renounce mong lahat totally sa buhay mo. No, I don't think. Sinasabi ni Kristo sa mayaman, dapat maging pobre ka na. Hindi ka looban ng Diyos na maging mahirap ang tao. Ang sinasabi lang ni Kristo dito, alisin mo ang attachment mo dyan sa pera mo. Huwag yan ang maging number 1 sa puso mo. Kapatid, kahit sinabi ng Panginoon, sino mang nagmamahal sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang magulang, na higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ibig sabihin nun, wag mo nang mahalin ang mga magulang mo. Ang ibig sabihin nun, siya ang unahin mo. Mahalaga ang mga bagay na ganyan. Mahalaga ang mga taong yan. Mahalaga ang mga blessings na yan. Pero dapat siya na source of all blessings ang sa atin at sa bagay na yan ay mamagitan. Parang ganito. Kunyari ako ito, dapat nandito si Kristo. Close kami ni Kristo. Bago ko maging close sa kahit ano o sa kahit sino. Si Kristo ang dapat mamagitan sa amin nung tao o nung bagay na yun. At hindi ang tao o bagay na yan ang dapat mamagitan sa amin ni Kristo. Do you get that? Sapagkat kapag si Kristo ang una, kapag si Kristo ang close muna, tandaan mo, mas hindi mawawala yung mga bagay o tao. Mas mapapahalagahan mo at mas mamahalin mo sa turo at sa tandamin at sa diwa ni Kristo. Mas mamahalin mo ng tama at mas mapapahalagahan mo ng tama ang mga ito. Let me end with this. Gusto ko lang i-drive yung point na ito kasi lately naranasan ko ito. Biyernes ng hating gabi, naging aligaga kami sa pamilya. Ang sinasabi ng mga doktor, based on the result ng CT scan ng papa, ng tatay ko, emergency, kailangan sugod sa ospital. So nagkumahog kami. Dinala namin ng ospital. Meron siyang may dugo doon sa may brain, kinakailangan alisin. Alam po ninyo, nung ko naranasan, yung madalas na daing ng karamihan ngayon na ang mahal ay nagkakaroon ng sakit. Mahirap magkasakit ngayon. Hindi ka pwedeng samahan. Hindi mo pwedeng samahan. Kung ilang oras si Papa, nandun lang nag-iisa. Ang problema namin si Papa, may anxiety. Humihina ang loob niya kapag nag-iisa siya. Lalong-lalo na kung wala isa man sa amin sa tabi niya. Gusto niya lagi katabi si Mama. So yun yung struggle for many hours. Walang text, walang call, nandun siya. Alam po ninyo, ang nakalubag ng loob ko o namin ay dasal talaga. Dasal. Kasi yun lang talaga eh.
Pero wag mong ismulin yun, wag mong lalangin yun, malaking bagay yun. Kasi sa pagitan ko at ni Papa, si Kristo, para bang sinasabi ko sa Kanya, Lord, yung isang kamay mo hawak ko. Yung isang kamay mo, ibigay mo sa tatay ko upang kahit hindi kami magkasama, maramdaman niya hindi siya nag-iisa. Upang kahit hindi kami magkasama, maramdaman niya na kami ay kasama niya at nag-aalala at nagmamahal, lumalaban para sa Kanya. Doon ko na-realize yung dapat pala talaga si Kristo ang una, bago ang kung sino o kung ano pa. Si Kristo dito, hayaan mo si Kristo ang mag-lead sa iyo. Hayaan mo si Kristo ang mas mag-manage ng negosyo mo. Hayaan mo si Kristo ang mas mag-build up ng karir mo. Hayaan mo si Kristo ang mas mag-drive ng buhay mo. Hayaan mo si Kristo batay sa relasyon mo sa Kanya, sa pagdarasal mo, sa pagpapakabuting tao mo, ang siyang magpabago ng asawa mo, ang magpatino ng anak mo, ang mag-ayos ng kusot ng pamilya mo. Hayaan mo si Kristo ang mag-alaga sa mahal mo. Gawin mo ang parte mo. Pero kapag ikaw ay may malalim na relasyon sa Kanya talaga, you'll feel He's working. Siyang gumagawa. Hindi nga ba sabi ni San Pablo, kahit sa kamatayan, nothing and no one can be able to separate us from the love of God through Jesus Christ. Kahit sa kamatayan, si Kristo ang nasa pagitan. Di ba't pinagdarasal natin ang mga namatay? Si Kristo ang sa atin dito at doon sa kanila ay patuloy na nag-uugnay. Diyos talaga. Kahit sabihin mong cliche, magdasal ka, yung relasyon mo sa Diyos, palakasan mo. Yun talaga. Siya talaga. Kasi darating yung pagkakataon, either sa'yo o sa mahal mo, mararamdaman mo, wala kang ibang pwedeng pagkapitan, kundi siya lang. At siya ang sa iyo ay mag-uugnay sa kanila. Siya ang magiging dahilan upang mas mapangalagaan mo sila at hindi mawala sa buhay mo talaga. Kahit ang mangyari ay kahit ano pa. Sana hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na una nating mahalin ang tunay nating yaman, si Kristo lamang, upang mas mahalin natin at mas mapangalagaan natin ang mga bagay o tao na yaman ng ating buhay.